pinag-uusapan namin ni Sir Manny si Chloe, yung anak niya na singer. Paano sir yung yung kwento, paano siya napunta sa singing? Hindi dahil nasa genes, kundi ano rin yan eh. Siguro nakatulong din yun sa kanya yung pangyayari, yung sad experience na nauwi din sa, siguro naging maganda rin yung outcome para sa kanya. Ano ba yung nangyari sa? Ano siya eh, nung bago pa lang kami dun sa, bagong lipat pa lang kami sa bahay namin ngayon, kagagawa pa lang niya. Nagkamero nung naliligo yung mga bata, nabara yung, yung siguro may shampoo nalaglag doon ng contractor pa, naipon, bumaha, natakot yung mga bata, nagtakbuhan sila. Yung pagtakbo na yun nadulas. So, yun, granite yung tiles. So, madulas. Tumama sa ulo. Humampas yung ulo niya doon sa semento. So, sabi nung karpentero na naggagawa doon, sabi nung karpentero, para daw tubo na hinampas, yung tunog. Malakas na malakas. Ako naman tulog that time. So nagising ako, naiyak na ang ginagawa, sobrang iyak. Pinaliguan pa ng nanay kasi para siya, dahil sa paligo sabi niya, wag kang para wag matulog. Kasi sobrang tapos iyak siya ng iyak, tapos nagsusuka na. So nag-worry na. So yun, dinala namin sa ospital. So pagdating, admit agad siya, ICU agad. Nung CT scan, yung brain niya, parang, di ba usually sa brain natin, kulukulbot? Oo. Wala na. Diretso na siya. Tapos, nakadikit siya sa skull. Namaga. Namaga, nakadikit sa skull. So, di ba may fluid pa yon, naka-float lang yung brain. Kaya sabi niya, napakasakit daw yung state na yon. Kasi overpressure yung utak. So, napansin lang namin sa kanya, yung pain, niya, naiyak lang siya, natulo lang luha niya, nasa ICU. Wala mong di siya pinatutulog, bawal. So, nalampasan niya yon hanggang sa nung naka-recover siya. Yung may blood clot pa rin siya. Tapos after mga ilang parang months, sinecond opinion namin sa Makati Med. Sabi niya okay na naman daw. Kasi after parang nadurog yung naging liquefy na yung pinaka blood clot niya. So, ilang taon siya nun? 6 years old. Bata pa. Kaya noon, sabi sa kanya, bawal siya ng physical activities. So, siya? Di kanta lang ang pwedeng gawin niya. So, nagkakanta, hilig din naman niya. So, bawal siyang physical activities. Diyan ka lang. Hanggang sa na-develop na siya through the years. So, pinaaralan namin ng talagang lesson. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Pero nagulat kami nung grade 6 siya. Na siya, ilang years na lumipas. Balik na siya sa normal school, naka-recover na siya. Nung nagkwento sa akin, Daddy, nag-ano ko kanina, yung sa cheer dance. Tinaas ako. Tinaas daw siya. Nahulog ako. Ko, ano nangyari? Siyempre, ka? Hindi, ano lang naman, medyo naman yung baksa ko. Pero sabi ko, ang saya daw niya. So, ibig sabihin, kahit na ganun yung niya, pa rin sa isip pa rin niya, yun pa rin yung mga gusto ng normal na bata, mahilig pa rin siya sa mga ganung activities. Pero sabi ko, kasi hindi niya nagagawa. Hindi niya nagagawa. Kasi dati, nung bago pa lang siya na aksidente, okay siya.
may kasiyahan. Di okay siya, naglalaro sila. Kami, kami sa ginagawa namin, party-party kami. Tapos magugulatan na kami, bigla siyang iiyak na ang taas ng lagnat, sobrang taas. Yung pag sobrang saya, sobrang taas. So tigil na kami. Kaya hanggang sa naging alarming uli siya, binalik namin siya sa hospital. Pina-check up namin siya. So sabi sa kanya na ibalik uli natin, ibigyan ng gamot. Binigyan siya ng gamot. Ang binigay na gamot sa kanya, steroid. Okay. Yung mga steroid. Hanggang sa nung umiinom na siya lang araw na umiinom ng gamot, naging bedridden na. Hindi na sa kama na lang, hindi na makagalaw. Hindi na siya makalabas. Sobrang para siyang nanlambot. Hanggang sa nakapagpayo sa amin na subukan mo pa-check up dito sa isang Chinese doctor. So nung naandun kami, sabi naman nung doktor na Chinese, alisin mo lahat yung gamot na yan. Huwag na yan. Ito na lang. Fish oil. Nung uminom siya noon, biglang dahan-dahan siya. Naka-recover, nakatayo, hanggang sa nag-7th birthday. Ano na siya? Lumakas na siya. Kaya sabi ko, nung 7th birthday niya, usually pinaghahanda naman natin ang 7th birthday. Sabi ko, parang tong batang ito lumalaban Talagang bagong buhay ito Kaya every time na hanggang sa napansin na may talent, naging yun na yung niya. Naging yun na yung direction niya. Hanggang ngayon, kumakanta siya. Mas gusto niya yung mga kanta na yung mga ballad. Yun siya, si Chloe yan, pag ballad. Ewan ko, bakit ballad yung gusto niya? Siguro dahil sa mga experiences din niya. So, na-relate niya siguro, parang instinct niya yan. Introduce natin si Sir, introduce natin si Chloe. Ayan. Hello po. So, yun. So, napagkwentuhan na namin ni Sir Manny kanina nung childhood mo. Opo. Sir Manny, somehow, yung galing ni Chloe ngayon sa singing, baka may kanalaman doon sa history niya. Sa history sa accident niya. Siguro dahil medyo, kaya ballad yung gusto mo siguro meron siyang siguro na niya na, kaya ballad yung genre na gusto niya. Ano yun? Hindi kasi kwentuhan namin kanina okay. na aksidente ka dahil na-malate ka. So kaya lagi na-focus ka sa laging kanta. Tapos bawal sa yung mga physical activities. Bawal po ako sa physical activities dati. Pag every time na stress ako, nahihilo po ako. Talaga? Tapos dumudugo ilong ko. Tapos parang pabalik-balik na po ako sa hospital noon. Kaya siguro mas na-focus po ako sa singing. Doon po parang yun na rin po yung naging stress reliever ko. Singing. So kumusta kumusta ang career mo? Ngayon po, kasali po ako sa The Clash. Ayan, The Ngayong Clash. season na to. Ano ba yan? May botohan ba yan? Wala po, pero ayan, every Saturday po, 7 p.m. GMA 7. The Clash 2024. Ayan. And isa po ako sa contender doon ngayon. And ayun, sana po supportahan po nila ako. Supportahan niyo po ako dun sa magiging journey ko po sa The Clash. And of course, ginagawa ko na rin naman po ito. Patuloy po ako sumasali sa singing contest kasi gusto ko po ma-achieve din yung dream ko na someday magkaroon po ako ng name sa industry. Which is, gumagawa ka na unti-unti? Opo. Parang stepping stone. Parang paunti-unti po yung hindi po ako tumitigil sa pag-produce ng mga covers, mga short covers sa aking social media, sa YouTube, sa TikTok and Facebook po. Ano yung YouTube mo? Chloe Redondo. Ayan. Ang TikTok? Ganon din Yan po, din. lahat po ng social media ko, Chloe Redondo. Ayan. So, pwede mo siyang i-subscribe, i-follow. Yung Daddy RV Redondo At ang laki ng role ng daddy Yes. Ano yung role ng daddy doon sa siya yung si Daddy po, si Daddy. driver. Hindi yung mga songs mo. May ginagawa siya Opo, siya po yung nag-edit. Siya po yung nagmi-mix ng mga song covers diba? ko. Ibig sabihin matalas yung pandinig ng tatay mo. So siya po, isa po siya sa tumutulong din na, ito parang okay to, Chloe. Ganito dapat yung timpla, ganyan. O kaya
pag may ginawa po akong balit, parang hindi siya okay. Palitan ko daw. Parang nagsasuggest po yan sila mommy, daddy. Wow. Sila po yung Baka magaling din yung daddy mo. sample din yan. Baka may pasample ang daddy. Sabi nila, baka daw. Baka lang naman. Pero hindi naman. Ako, may mic tayo dito, daddy. Electric fan. Yun nga, napagkwentuhan din namin ni Sir Manny na yung mga kinikita mo, nag-invest mo Yes po. dito sa farm. Opo. Sabi ko, buti pa si Chloe. May farm na. Yung lupa po kasi, sa tita ko po yun. Tapos parang, Gusto niya ibenta. gusto niya po ibenta. So para hindi na rin naman po ibang tao yung makabili ng lupa. Ako po yung bumili. Since meron naman po akong savings, dito ko po ininvest. Savings. Ilan taon ka na? 22 po. Anong sekreto ng 22 years old na nagkakaroon ng savings? Naku, trabaho lang. Dati, nagkaka-savings lang ako sa baon eh. Well, sa help naman po sa ginagawa ko po, which is singing. Sa mga events po sa labas o kaya din sa mga projects po na natatanggap ko sa online, nakaipon din po ako at somehow nakatulong po ako So sa yung family mga ko. projects mo online, nanggagaling sa mga social media? Yes po. Ano mo, Sa accounts brands mo? po. Brands and dun sa YouTube din po, meron din po. Tapos meron din po nagla-live po kasi ako. I do live streaming po ngayon sa TikTok. Pero Okay. before nung pandemic po sa isang live streaming app. So, mga kinikita ko po dun, sinisave ko. Tapos share din po ako sa family ko. Nakakaya namang hindi tanggapin. So, baka sabihin, ungrateful ako. So ngayon po ako po yung nagbabayad ng bills sa bahay. Wow. So sila daddy, hindi naman nagno-no. Hinihintay mo magno. Hindi naman nagno-no. Sabi ko kasi, isipin mo, business yan. Business yan. Kung walang kuryente, tatakbo ang business mo? Hindi. So, alam nga namang ako magsasuffer, di ba? So, Ako nga po business yan. dati ang binabayaran ko lang po sa bahay ay internet. Tapos, Dati po ang binabayaran ko lang po ay internet. So, sabi ni daddy, ikaw nagla-livestream ka naman. Sino ba nakikinabang sa internet? Di ba ikaw din? So ikaw na magbayad. Sabi ko, naman. para yung isang anak ko siya gumagamit ng isang kotse. O di ko magbayad niya kung gumagamit. Gagamit ka na, pati ba naman gasolina? Ako pa. Di ba? Okay. So madami kang sobrang dami mong gig. Hindi naman po sobra. Parang sakto lang po. Pero at least nakaka-help din po ako sa family ko. And nakakatuwa po kasi nakapag-perform po ako sa iba't ibang lugar na dati pinapangarap ko lang po na sana makapag-perform ako dito. Wow. Ngayon po, habang ginagawa ko po yung love ko, nakarating din po ako sa ibang lugar. Minsan kasama ko po si Mommy. Oo. Siya lagi daw kasama mo. Opo, si Mommy po. Si Mami ang PA. Si Mommy po yung aking +1 lagi. +1. So pagkasama mo Mami mo, edi kami nagsasacrifice. Di ba? Hindi dapat naiisip mo yun. Paano yun? Yung career mo, may manager ka? Ganyan. Yes, meron po akong manager. Manager ka. Opo. BTV. Yes. DDB Management. Oh. Artisan Management. So siya nang bahala. Opo. Siya po yung minsan nagbibigay din po siya ng mga advices na dapat active ka din sa pag-post. Kasi minsan nakakalimutan ko po mag-post sa social media ko. So parang siya po yung taga-remind na maging active. Para visible ka talaga. Yes po. Ngayon, kagaya ng sinabi mo kanina, diba? Doon sa, magkaiba tayo. Ako kailangan ko mag-YouTube kasi kailangan ko kumita ng monetization. Kasi wala naman akong ibang business Yes po. na kailangan kong i-promote. Me, myself, wala akong kailangan i-promote So doon sa monetization, kailangan kumita na ako. But in your end, you don't need monetization. Kailangan mo yung social media mo, presence mo, para maraming makakita sa'yo, makakuha kang maraming projects. Yes Yeah. po.
Kaya, baka naman. Mga subscribers po natin dyan. Anong klaseng mga events, mga kung saan ka kumakanta? Mga festivals po. Minsan may corporate events din. Corporate events, Yes. maraming mga business Hello owners. po. Kailangan niyo po ng singer. Nandito po ako. Hello. Ayan. So, kumusta? Kumusta yung itong na-acquire mo na property? Okay naman po. Maganda naman at naka-help Bahala din na po si ako. Daddy dyan. Daddy na po bahala. Naka-help naman po ako since ayaw rin po namin na iba pa nga po Makabili. Yes. Yeah. Para Tama. Diba? Parang nasa ka naman same may garden family pa dito, rin. di ba? Parang ano. Ano pa, Sofia? Tulungan mo ako kasi usapang bata to eh. Balita ko nga siya na din ang nagpapaaral sa sarili niya ngayon. Oo, di ba? Sabi mo, anong communication ka, no? Communication arts po. Yes. Parehas Ako. tayo ng course. Yes. Yung mga course namin. Maraming opportunity ngayon ng communication. Kahit saan, companies, ba, kailangan nila. Yes po. Ikaw mismo, di ba? Pwede kang, ikaw na mismo yung media ngayon eh. Yes. Hindi na yung TV network lang. Kaya ang dami opportunity. Opo, totoo po yan. Ayan. Ano pa, Sofia? Ikaw na. Kasi ilan taon ka na? 22. 22. Sofia? 24. 24. Anong year mo na? Second year po. Okay. 2 years pa. Yeah. Hindi ka pa naman po siya? nagme-major? Magme-major ka pa lang? Hindi na po. Ano I po? mean, puro minor subjects pa lang yung first 2 years, diba? May major na rin. Meron na rin. Tsaka Oo. tri-sem naman po kami. So, 3 years lang po yung... 3 years. Okay. Malapit na pala. Anong pinaka-favorite mo na subject sa major? Intro to com. Opo. So may join kayo, Opo. broadcasting, Meron po. theater, Oh. cinema. Wala pa po ngayon. Hindi ko pa po na. Siya, ano yun? May theater doon. Depende kung general com ka. May cinema. So meron kayo nun dati? Oo, may drama meaning theater. May cinema, film, broadcasting, TV and radio. Tapos ka na. Journal, print, newspaper, magazine, PR, public relations. So madaming At least na field. nagamit mo yung ano, Oo. background. Yes. Ayun. Kaya nga lang, nung ako dati, pang behind the scene, ang love ko talaga pang behind the scene. Ako mag-direct, ganyan. Basta behind the scene na work. So nung nung nauso lang yung vlogging, kagusto akong kumita. Kaya lumabas. Ang ganda naman po yung vlogging eh. Pero maganda yung engagement mo yun, yung sa ano mo, channel mo. Yun kay Chloe naman, ano siya, napansin ko, dahil pag once na okay yung in-upload mo na cover, biglang pag nag-hit siya, dagsa yung subscriber, ganun, ang bilis, parang ganun siya. So, Tapos dagsa din ng inquiry. dagsa din ng inquiry. So, kabi-kabila, yun ang kinakanta mo, walang kasawa. Yes, may magko-comment naman sa di ba? May magko-comment din. Sabi, bakit lagi yan ang kinakanta mo? Hindi naman niya, yun, dahil yun ang request lagi. Oo. Request yun. Well, ganun talaga. Ang dyan, at least consistency. Yes po. Huwag mong pabayaan, tuloy-tuloy. Pag may nag-viral ka, the more you create more. Kasi hawa-hawa yun eh. Yes po. Tapos magda-die down yun. Kailangan mag-viral ulit. Kaya you need consistency talaga. Pansin ko nga Part sa ng kanya marketing. nung yung unang upload niya, nung nag-viral. Nasa school siya, in-upload niya. Nung nag 1 million sa Facebook, eksakto 1 million. Na ito na, nagpa-follow up na yung taga-ABS. Nag-ano na, baka pwede mag-guesting. So, pag gano'n siya eh, yun yung, pag once na umabot siyang gano'n, may mga lagi nagpa-follow up na. Oo. Baka pwede, nag-guesting siya sa ASAP, Talaga, nag-guess ka sa ASAP. sa Saka sa Vice Ganda, kay GGB. Vice. Oo. Ganda, GGB. Yes po.
Rated K. Rated K. Ayun sa agribusiness. Sa agribusiness. Hindi, dahil doon sa daddy yun ha. Daddy talaga yun. I-ask mo si Chloe about sa work and studying. Yeah. At relationship nila ni Sir na nag-work sila together. Oo. Yan, sige. Unahin muna natin. At parehas kayong public figure. Paano niya in-handle yung base? Teka, isa-isa lang. Ayun, ikaw na bahala. Sige. Start tayo doon sa relationship mo kay Sir Manny. Paano yun? Paano nag-work? Si Daddy naman po, very supportive naman yan si Daddy. Yung katulad nga po nung gumagawa po ako ng cover, siya po yung nag-mimix. Tapos kapag may mga work naman po ako sa labas, siya po yung hatid sundo kay Daddy. Hatid sundo po ako galing kay Daddy. And very supportive naman po siya when it comes to mga ang tawag doon, pag may mga event po ako sa labas, minsan magsasuggest siya mga pwedeng kantahin, kung ano pa pwedeng gawing pakulo. I mean, hindi naman yung pakulong ano ha. I mean, ano po, yung katulad po na magsasuggest ng mga pwede pang paggawa ng arreglo for medley. Wow. So, ganun po. O kaya may mga possible contents, yan sila mommy at daddy. Mga possible contents, nagsasuggest din po sila na pwede kong gawin. So, nakakatuwa kasi, ayun, may mga support na nakukuha o natatanggap ko po mula sa family ko. Very supportive talaga sila. Yung tipong, pwede palang gawin to na nakikita, na hindi ko nakikita sana, kaya ko palang gawin. Yun po. So malaking bagay, sir, na ikaw skill mo rin yan, no? Alam mo, sir, Talent mo rin. Kumbaga, inisip ko kasi, kaya siya naging ganyan dahil sa influence din ng mga nasa paligid. Yes. So, tapos alam mo ba, para naman dahil nahingi rin siya ng tulong sa akin para kung okay yung mga minimix niya. Nag-enroll pa ako online, nag-enroll ako online para lamang paano ba maintindihan ito kasi hindi ko naiintindihan So, Mahilig din kasi talaga po si paano mo Daddy. siya matutulungan kung hindi mo alam? Maintindihan. 'Di ba? So, nag-enroll ako ng short courses, lang, short lang naman siguro, ilang araw lang 'yon. Para lamang maintindihan mo lang kung paano ba gumagana. Ito pala 'yon. Ngayon, trial and error. Tapos pakikinggan namin sa iba't ibang platform, pakinggan namin sa kotse, sa cellphone, Sa pakinggan mo sa speaker. malaking speaker. Tingnan mo kung ano yung tunog kasi baka naman dito lang maganda, doon naman pangit. So pag umokay siya, saka sige, go, pwede na yan. So sa campus, sikat na sikat ka sa campus. Sa school po, ngayon po kasi minsan nag-online lang po ako. Pag minsan napunta po ako sa school, may mga high school na kilala ko yun, parang nakita kita sa o kaya pupunta po sila sa live ko. Nakita kita sa ganyan. So, minsan nahiya lang po talaga sila lumapit. Pero hindi po ako nangangagat, pero Nagulat nga kami one time na yung pumunta kami recently lang, siguro last month. Pumasyal kami ng Hong Kong. So, punta kami Disneyland. Tapos may mga nakakilala. may Indonesian, parang iba yung nationality. Opo, may nagpa-picture po sa akin sa Disneyland. Tapos, akala ko Pinoy. So, kasi usually po, mga Pinoy lang po yung nakaka-notice sa akin. Nagulat po ako, hirap siya mag-English, tapos iba yung accent niya. So, parang Indonesian or taga-Malaysia. Nakakatuwa po kasi kahit ibang Nakilala nationality, ka niya. nakilala po ako. First po yun para sa akin. Wow. Hindi ko TikTok po yun eh. ina-expect Siguro na dahil sa TikTok in-approach niya po ako na sobrang excited siya na nakita niya ako. Nakakatuwa Okay. naman. Paano mo binabalance yung school and career? Ngayon po, konting units lang po yung nakakuha ko. So, inuunti-unti Konti-konti ko po. Kasi kapag binigla ko po yung maraming units, parang hindi ko po kaya i-balance out in time since lumilipad po ako sa ibang province to perform. And of course, may mga work pa po ako sa labas. So, yun po. In a week time ba, ilan ang travel mo, ilan ang gig mo? Depende po sa tanggap eh. So, minsan po, Dinidecline na. Minsan kami na po yung nagde-decline ka. nagde-decline na kasi minsan hindi rin Bahala po na si kaya. manager, makipag ano.
Yun po. Nung Ako one yung time, mga schedule sa Pag yung QC meron or siyang recording. yung medyo nagba-viral na upload, Mm. nangungulit sa yung kaya na gustong mag-guest sa unang hirit. Mm. Kaya lang may conflict. So, decline. Hindi naman. Yung kahit yung yung recent yung kay Carlos Yulo, Mm. inano siya ni Yusek para doon sa kakanta doon sa sasalubong yung magpe-perform doon. Hindi niya. May conflict okay. kasi. So, Okay. sayang. So, Oo. hindi Ganun naman siya kasi pwede. talaga rin. Opo. Ilan ang subscriber mo sa YouTube? Sa YouTube po, merong, Daddy, ikaw, mas kabisado mo yan, Daddy. Ang alam ko lang po Monitor kasi, nila. ang alam ko lang po kasi 600k plus. Alam ko, 638 na eh. Pero si Daddy po, alam ni Eksakto Daddy, ba eksakto. hanggang dulo 638,000, yun lang. Sa TikTok? Sa TikTok po, meron po akong 2.9 million. Wow! Okay, sa, Sa Facebook? Daddy. 681. Wow. 681 na. Okay, since internet superstar, okay, Ako, hindi naman po. million, okay. Paano mo hinahandle yun? Well, hindi naman po ako nagfo-focus sa mga negative comments po akong natatanggap. Hindi po kasi ako usually nagbabasa ng mga comments. Kasi, Mas, you prefer that way, opo. na wag basahin? Hindi po magbasa. Kasi minsan nakaka-affect Sino din nagbabasa siya. si Daddy? Si Daddy. Si Daddy. Nako, Ikaw na-stress. bago Ako po na matulog. i-stress. Oy, Babasa bakit yan. ganito ito ha? Minsan, mas updated pa po siya sa mga comments eh. Sabi niya, uy, may nabasa akong ganito. Sabi ko, ha? Hindi ko alam yan kasi hindi nga po ako masyado nagbabasa. So, pag may mga negative comments, deadma lang naman po. Sino naman ang nag-acknowledge ng mga positive comments? Ako po, tsaka si Daddy. Actually, ano naman po, nagre-response naman po ako sa mga comments sa mga viewers ko. At minsan yung ibang negative comments, inaano ko po siya, parang yung criticism po nila, parang good, okay din po siya sa akin kasi meron po akong matututunan na hindi ko napapansin na pwede ko pa palang i-improve sa skills ko. Yun po. Sir, ikaw, paano mo minamanage yun? Kasi, totoo na hindi lahat ng is hindi para siguro isang unang basa hindi maganda tignan, but kung i-analyze mo, nga naman makakatulong din. But there are comments talaga na hindi maganda. minsan kung titingnan mo yung sa social media, parang yung ibang habit na lang nila yon. May masabi. Yung parang lang, yung parang papapansin lang. So, ayan mo lang sila sa comment na. Alam mo naman kung seryoso o hindi eh. Alam mo yung totoo o hindi eh. So, hayaan mo lang. Deadman mo na lang yung portion na yun. Pero pag alam mo naman valid, ayun, yun yung pinag-uusapan namin, valid. Naobserbahan din namin yung ganito eh. So, improve mo na lang. So, baka ma-misinterpret ka eh. So, yun kami, as a team, inaano ko na team na yan kasi eh. So, binabantayan mo rin yung image. So, hindi naman sinabing wag kang magsaya, pero bantayan mo rin. Be a role model. Kasi laging may kaakibat na responsibility kasi yan eh. So, dapat yung ka. So, Chloe, marami ka endorsement? May mga Hindi brands naman, na lumalapit sa'yo? meron naman po mga brands na lumalapit. At yung malaking help din po siya. Nakakatuwa rin po na may mga nagtatrust na brands po sa akin. Kasi dati parang pinapangarap ko lang po, sana maka-work ko sila soon. Na nangyari din naman po. At baka naman po, isa pa. Pero kaya sobrang grateful po ako na na-experience ko po yung ganon. Na naka-work ko po sila at the same time naka-help din po ako sa family ko. Sa audience natin, ang audience kagaya ni Sir Manny ang audience. Magkaedad kami ni Sir Manny. But anyway, ano kaya ang magandang message mo sa audience namin, medyo older, no, na para sa isang anak na sobrang bata pa, very responsible, 'di ba? Na very responsible. At
Yan. At saka, di ba, tayo naman, as a parent naman, hindi naman natin to ginagawa para sa sarili lang natin eh. Okay. Di ba, nire-ready natin for the next generation. So, kasama ka doon. So, ang nakakatawa lang is yung, halimbawa, nakikita mo na ano siya, yung nasa tamang landas. Masaya na tayo eh. Hindi naman kailangan tayong bayaran doon eh. Masaya na tayo. Yung nakikita lang natin sila na nasa tamang landas, masaya na tayo doon. Kasi at the end of the day, kayo yung tatayo sa sarili nyo. Kayo yung lalakad sa path na kung saan na meron kayo ngayon. Yeah. So, anong masasabi mo? Well, masasabi ko po ay sobrang grateful po ako and thankful na meron po akong family na ganito na very supportive. Kaya, ma-advise ko lang po, kung meron po kayong kilala na nakikita niyo may potential, support lang. Kailangan to support. Kaya support lang at kung meron kayong konting tulong, yung parang words of affirmation. Na big help po talaga siya. Para sa makatulad age po nyo. namin na Gen Z. Na, Ay, grabe, ganun pala yan. parang nakaka-motivate din po siya sa amin Okay. na to work better. Yes. Ang ganda ng kwento kasi, 'di ba, yung from 6 years old ka, yung accident. 'Di ba, sir, no? Imagine for a parent, yan napakasakit yun, no? Sakit. Tapos yun ang tendency talaga eh, no? Babantayan mo na kasi takot ka na baka madisgrasya ulit. Pero somehow nadideprive din yung as a kid, no, as a child, no, nadideprive siya doon sa normal na mga activity. Pero it turned out na in the end blessing siya, no. Napakaganda nagkaroon ng career na ganito. Kasi kinukwento ko din sa kanya yung yung kanina na one time lumapit ka sa akin para sabihin mo na kaaling ka sa practice yun na cheer dance. Na inangat ka, na nahulog ka. Nahulog ako. Siyempre nakakatakot sa amin yon dahil galing tayo doon sa na yun, sa history na yun eh. Pero ang lesson lang sa akin, naisip ko lang na ano pala talaga siya, talagang hinahanap niya rin yung ganung mahirap naman i-deprive. So talagang bantay lang talaga tayo. Pero wag masyadong mahigpit yung lubid. Peprendahan mo din. Di ba? Parang gano'n. Aside from that, Sir Manny, ano yung as a whole sa buhay ninyong pamilya, ano yung mga learnings in connection to Chloe? Sa amin, kailangan namin i-appreciate yung mga effort na binibigay nila, yung contribution nila. Although sa amin, sinasabi ko nga kay Mrs. pag nag-uusap kami na minsan naisip ko na kailangan ba siya? Kailangan siya ba ang gumastos? Pero pag ginawa niya yun, lalo naman siya na-motivate. So minsan two-way lagi yung kwento eh. Pero ang kailangan nating maintindihan niya kung ano yung magkakakos ng lesson. At saka importante na may responsibility. Yeah. 'Di ba, yung pagbabayad ng bill hindi yung bill per se, but yung essence ng may responsibility siya na kailangan gawin. I think yun yung dialogue ko yun. Dialogue ko yun sa mga anak ko. Kailangan yung may responsibility. Hindi pwedeng ako lahat. Kasi tapos na kayong lahat. Wala lang. Sige, sir. Ganun talaga siya. Continue. Ganun talaga siya. Pero minsan kahit yun sa atin naman kasi yung yung bago yung experience natin ngayon. Kung halimbawa nakatapos sila. Sa part natin as a parent, bagong experience ito kasi hindi ito yung noon eh. Yeah. Yung noon, estudyante sila. Oo. Pero ngayon nakagraduate sila, ibang experience to lagi. So lagi tayong nanganganay. So kaya lagi rin tayo nag-a-adjust. Yung dati maaaring effective noon, pero hindi pala iba, kailangan pala adjustin tayo ng konti. Tapos iba rin yung generation nila kaya Ibang-iba, sir, no? Iba. Ibang-iba sa atin, no? Mas mabait tayo. Mas mabait. Mabait din po kami. Tsaka yung napansin ko yung dati kasi 'di ba sanay tayo nung
yung napapalo tayo, napapagalitan nung araw talaga pag yung hindi ka sumunod, iba eh. So iba yung experience natin noon. Tapos pagdating ng alas 6, uwi ka na. Hindi pwede. Galit. Hinihintay ka ng parents mo dun sa gate. Kasi alas 6 na. Oo, pag dumilim, ayaw nila. Oo, Di ba? Eh, tapos pagdating sa bahay, wala namang mapanoodan. Di ba? So, ibang-iba ngayon, cellphone, halos iba na. Kahit siya, hindi mabitawan ng cellphone. So, nakakain na lang, hawak pa yung cellphone. Parang yun ang buhay. Pag tinanggal mo yun, ibang-iba yung ano nila, hirap na hirap sila mag-adjust. So, ibang-iba yung kinukuha natin ng information, ibang-iba rin yung kinukuha nila ngayon ng information. Dati, nagbabasa ka, punta ka library, di ba, research. Eh ngayon, Google mo, di ba? Ando na lahat, ha? Anything under the sun. Di ba? Iba, may AI pa sila. Di ba? So, sobra yung ikaw mag-a-adapt ka rin sa kanila kung paano ba yung nangyayari ngayon. Kasi lahat naman tayo is bago ito kasi ito yung technology ngayon. Nagbago yung mundo eh. So, lahat nag-a-adjust. Sino magsasabi ng pandemic kayang patigilan ng mundo? Di ba? Hindi natin alam yon. Lahat tayo, bago sa atin lahat yon. So, bago sa atin lahat yung experience na yun. Pero, isa lang ang napatunayan natin, walang magtutulungan kundi pamilya. Diba yun ang natutunan natin ng pandemic na the stronger yung family ties, the stronger yung family, di ba? Parang mas siya, makakamalayo natin. Tulog kayo kasi ang marami kasi mentally ill nung pandemic eh. Sobrang stress. Kaya yun yung way, yung affirmation mo sa kanila, yung pag-uusap. Nagbo-boost ng hindi, laban tayo. Sir Manny, doon sa balikan natin yung farming. Magko-closing na tayo. Sir Manny, ano yung biggest learning mo dito sa farming? Di ka ba nagsisi na nag-retire ng napakaaga? Diba? Batang-bata pa, no? Okay, una muna, ano ang advantage ng nag-retire ka na maaga? Sabi ko nga kanina na yung lifespan natin Hindi humahaba. Hindi humahaba. So, kung hindi siya humahaba, ibig sabihin, time natin, maaring konti yung time mo. Yung left behind, konti na lang. Actually, so, sobra na tayo sa kalahati, no? Lampas na. Yeah. Nasa 3/4 na tayo. So, wag nating intayin na fully exhausted tayo. Tapos babalik ka sa family mo, wala ka na. Wala ka ng energy. Okay. So ano pa yung magiging contribution mo? So mag-retire ka ng maaga, parang meron ka ng break eh. Para makapagpahinga na ito pala, marami akong hindi nagagawa. Sabi ko nga kanina, ito ay sinundan namin yung ng legacy ng father ko. Inano namin yung siya yung pakahirap dito. Sabi nga niya, nagpagawa siya ng bahay nung retirement niya rito. Nung nagwo-work ako, monthly, every 2 months nakaka-visit ako sa kanya. So nung pandemic, talagang bihira tayong makalabas, lahat tayo hindi hirap lumabas, naiwan siya dito. So nung pinupuntahan namin siya dito, pinag-ano namin siya ng plantito, nagtanim siya dito para malibang. Pero every time na pumupunta rito, umiyak siya. Ang hirap naman ng iniwan ng father mo. So hindi ko na kaya. So ikaw, bilang panganay ka, medyo burden sa loob mo yun eh. Kaya nung nag-retire ako, sabi ko, ito yung time, bawi ako. Bawi. Which, yun naman yun. So, 1 year na, no, sir? Yeah, 1 year na. O, kumusta? Hindi ka nagsisisi? Hindi. Kasi, ang mother ko kasi 80 years old na. Okay. So, I mean, doon sa farming venture, not kay kay mother mo. Hindi ako nagsisi. Kasi sabi ko nga, may bonus na lang sa akin yung farming eh. Okay. Para bang ang main ko is yung at least na andito ka, kasama siya, na naanuhan mo siya, na naiintindi mo. Sa pag tumingin naman ako sa paligid, hindi naman siya pumangit eh. Mas relaxation sa akin ito eh. So ine-energize niya ako para lalong magsikap. Kasi habang naandito ka, nakikita mo yung difference. Nakikita mo pa yung gaps. So lalo ka ngayon magsisikap na kailangan ko pala ganito, ito pala kailangan ko. So nado ka pa rin sa development stage na yon. So marami akong realization.
So, kailangan is yung plan mo, yung farm plan, ano siya, editable. So, nakaguhit siya, malinaw siya sa'yo. Pag mag-a-adjust ka, depende kung ano yung nakikita mo. Kasi tuloy yung learning everyday yung learning. So, ano siya, editable. Then, kapag pero meron kang fix na lugar na dapat ito, yung mismong mains, yung road networks, ready yan, tubig, yun lang mga kailangan yan para mabuhay Diba, tubig, yung sunlight, so yun mga kailangan ng halaman, yung tamang fertilization. Then, kailangan mo mag-aral. So, may school. So, kung may school ka, tuloy-tuloy yung pag-aaral mo, hindi ka pwedeng huminto. Totoo yan. Diba? So, Totoo yan. may Ikaw avenue una- ka. Ikaw yung unang natututo. Yeah. In preparation doon Yes. sa lessons na ituturo Turo mo. mo. Ang family ko kasi, yung parents ko kasi, mga educators. So, Tama, yung dad ni Sir ay professor sa sa UP. UP, sa Los Baños. Los Baños, di ba? Then mother ko, school teacher. Oh. So, tas nag-retire dito. Ito sila. So ngayon, paano ko diretso yung sinumulan nila? So, by having the school. Yeah. So, dito, lagi akong kasama sa training dahil libre training ng ATI. Di ba? Lagi ko saan ako na-invite para mag-attend ng training. So, nalilibre ako sa training. So, ang kailangan ko na lang is yung presence. Saka yung willingness to learn. So, kung kailangan daw is ang attitude mo is para kang sponge. Absorb lahat. Absorb lahat. Hindi ako marunong ngayon, pero gagaling din ako. Yeah. So, lagi kasi na-absorb, sponge, di ba? Nag-absorb ka. So, mali yung practice ko ngayon, bukas, hindi ko na ulitin. So, i-correct ko na siya. So, si Sir Manny ay into organic farming, yung school mo into organic farming din, no? At ano sir yung tinitignan mong timetable dito para sabihin nating very productive yung farm? Nakikita ko, in a year time. Kasi, para masabi kong in a year time, kailangan umpisahan ko na siya ngayon ready na yung ready na yung school. So ongoing lang yung processing ko ng papers. Then with the right, tapusin mo na daw yun sir na mabilis. yeah, yun nga kaya habang iniisip ko yun ng kulang, para bang inuutosan ko yung sarili ko na bilisan mo. Di ba? Kailangan ko kasi nagdadrive pa ako. Pareho pala kayo One month in. So, ang ano ko sa kanya is nakikita ko naman sa kanya na palapit na with the right connection. Yung direction mo is nakikita mo na malinaw. Yung right connection lang natutulong sa iyo. Collaborate with other groups, with the different na yung mga association or cooperative, saka yung with the proper sa sa CAO at saka sa government, LGU. Tingin ko matutumbok din natin. Matutumbok din yan. Oo. Ayan. Lapit na yan, malapit na. Ayan. Sa akin naman sir, yung nag-tour tayo, I can say continue with the farm school, tuloy mo siya. But aside from the farm school, kagaya na sabi ko yung yung big portion of your property is for production. Na nakita ko yung coconut na tinanim mo. Alagaan yon, make it sure na mag-grow, ma-replenish yung mga namatay, mag-ready doon sa susunod na challenges during summer kasi maliit pa siya kailangan mo talaga i-support ng water habang maliit pa siya. Malaki yung potential doon sa coconut. As yung mga na-discuss natin na to come up with a produkto na ikaw mismo yung magbebenta, not somebody will buy as a raw material doon sa farm mo. And third, yung na-notice ko yung ang dami mo tinanim na lemongrass and it's thriving, no? Maganda yung pag-grow. I think kasi 'di ba, less maintenance, walang inputs, 'di ba? Ginawa mo lang siyang bakod. Diba? At kung by March, April, harvest na yan. Kung magiging maganda ang bentahan, I think must i-farm mo siya. Mas maganda. Yan po yung Naku, nag-advise na naman ako. Ako nga, palpak yung farming ko. Wala kasing time.
Ayun. Thank you so much, Sir Manny. Thank you po. Chloe, Thank you, sir. Thank you din, sir. Ay, supportahan ho natin si Chloe para dumami ang kanyang subscribers, diba? Sana dumami rin. Baka mahawa po. ako kay Chloe, dumami Subscribe yung din po. follower ko sa TikTok. Follow. Thank you. Maraming salamat po. Shout out natin si Almer Dorotan. Yan, best friend ko si Almer since Wow. high school. Ang galing ah. Yan. Sir, salamat ha. Natuloy din yung Ah. pagkikita namin ni Sir Buddy. So, dati sabi mo, mag-visit siya dito. Sabi ko, wag muna, wala pa siya makikita. Although, konti pa lang din naman yung nakita ngayon. At least mayroon na tayong naumpisahan. In progress. Progress na yan. So, sabi ni Elmer, gustong-gusto rin niya makarating ngayon. Oh! Pero naubos na yung leave niya nung Cordillera leg kami. So, sabi niya, kailangan lang daw ma-mention siya. Ayun. Sir, pag may time ka, kahit weekend, pasyal Oo. tayo dito. Kung mamamasyal ka rin lang ng Tagaytay, duman ka na dito. Oo, pwede. Ayan. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.